So, isa ka ba sa mga na-harass, nakatanggap ng threats, ng pananakot, na i-post online, kinontak yung mga nasa contact references kahit na hindi mo inilagay as contact reference, na-i-email at na-i-text ng mga agents gamit ang iba't ibang numbers? So, yung video na to ay para sa'yo at para na din sa may nag-request ng vlog na to. So, sabi niya, "Hi Miss Eliza, so can you help me and make a video about the threats of OLAS and ano ba dapat ang isasagot daw niya or ang gagawin niya sa ganitong sistema nila?" So, by the way, lagi ako nanonood sa vlogs mo and it helps a lot. So, thank you and please hide my name. So, ito, i-share ko sa inyo kung ano yung dapat nyong gawin, kung na-text ba kayo or na-email kayo, ano yung dapat nyong isagot or i-reply. Kaya ayun, panoorin nyo yung video na to hanggang dulo. So unang-una, dapat hindi kayo matakot sa mga text or emails na mga OLA agents na yan. Sa mga na-applyan yung OLA na alam natin hindi naman ganong legit. Pero dahil nga sa kakapusan is na-applyan natin. Ayan, protect your mental health. At pwede nyong gawin nga yung mga isi-share ko sa inyo dito sa video na to. Pero kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At syempre pwede mo din akong i-PM kung meron kang katanungan or kung meron kang requested na vlog or OLA na ipapa-review. So PM nila ako sa my Facebook page ko. At dyan din pala ako nag-a-announce ng mga winners din dito sa my weekly Gcash giveaway ko sa my every week ko nga na video. So ayun, going back na nga. So, unang-una, ayan, dapat hindi ka matakot basta tama lahat ng isinubmit mo sa may KYC nila or sa mga personal information na hinihingi nila sa inyo bago ka makapag-apply sa kanila. Wala kang isinubmit dyan na peking ID. Ayan, in short, lahat ng mga isinubmit mo sa kanila is tama naman. At hindi ka nangutang sa kanila para lang lokohin sila. So, kung talagang honest naman yung iyong pangungutang at sadyang ikaw ay wala lang talagang pambayad, so wala kang panloloko sa buong steps or process ng paglo-loan mo is wala ka dapat ikatakot. At syempre, lahat ng mga umuutang na yan is dapat alam nyo din yung rights nyo bilang borrower. So, huwag kayo dapat magpadala sa pananakot ng mga agents na yan. So, next naman, dahil yung mga pananakot na yan is galing sa may email or text, at yan naman yung mga nakikita natin kadalasan sa may online sa mga nagra-rants na ganitong, hinaras daw sila ng ganitong OLA. So, ano ba yung dapat nyong i-reply sa kanila? So, nagbasa-basa nga ako online at ito yung mga nakalap ko at sana makatulong din sa inyo. So, kapag ikaw nga daw ay nakatanggap ng harassment mula sa may online lending applications or sa may OLA nga ay tulad ng pagbabanta, pananakot, or paglabag sa iyong privacy. So, may mga legal pala na hakbang at tamang sagot na maaaring gawin o sabihin. Hindi yung makikipag-sabayan ka sa may galit ng agent. So, kung iniinis ka ng agent, iinisin mo din sila. So, wag mo nang ganunin. Better na, tumahimik ka na lang, wag mo replyan or pwede mo din tong i-reply sa kanila. So, unang-una, pwede nyo sabihin sa kanila, so wala kayong karapatang ikalat ang impormasyon ko o tumawag sa contacts ko dahil ito ay malinaw na paglabag sa Data Privacy Act of 2012. So, pwede nyo sabihin sa kanila yon dahil kung sino nga lang yung nalagay natin as contact references, dapat yun lang yung possible nilang tawagan or kontakin if ever man nga na hindi ka nila matawagan. At next, magbigay ka ng malinaw na pahayag tungkol sa may pagtutol mo. So, pwede nyo sabihin na itigil nyo na yung pananakot. So, ang ginagawa nyo ay harassment at labag sa batas. So, inire-report ko na ito sa NBI at NTC at maging sa SEC. Dahil kahit nga naman na registered sila sa may SEC, meron pa din talagang mga nanghaharas na nanakot at hindi talaga maiiwasan yun. At pangatlo naman, syempre, kung magre-reply ka nga, huwag kang makipag-away or magpadala sa may takot. So, huwag mo na silang murahin pabalik or takutin pabalik. So, gamitin ang legal at tandaan na maaaring i-record nila ang usapan nyong dalawa at maaaring gamitin yan sa'yo. So, okay na yung isa o dalawang text, basta alam nila na alam mo kung ano yung rights mo. So, ayan, huwag ka na magpapadala sa takot mo or sa inis mo din. So, huwag ka na makipag-away. Kasi baka mas lalo ka lang ma-high blood. So, ano daw ba yung mga legal na hakbang na pwede mo daw gawin? So, nagawan ko na din to ng video kung paano mag-report. So, nandiyan din sa my YouTube channel ko. So, ayan, pwede ka daw magreklamo sa may NPC or National Privacy Commission. So, kung kinakalat na ang personal mong impormasyon sa may online. Ayan, kung nag-upload ng picture na i-post ka, so, yan ay malinaw na paglabag nga sa Data Privacy Act. At pwede kang magsampa ng reklamo online sa may privacy.gov.ph or sa may complaints at privacy.gov.ph.
pwede ka ding magreklamo sa may Cybercrime Division or sa may NBI kung may pagbabanta or cyber harassment. So kung ikaw nga ay na-post online, huwag nyo lang baliwalain yan. Pwede nyo i-screenshot yan at pwede nyo nga yung magamit pagka magsasampa kayo ng reklamo sa may OLA na na-applyan nyo. So ayan, ipunin hindi lang yung screenshot ng na-post kayo, pati na rin yung messages. At ayan, yung calls at text nga bilang ebidensya na kayo nga ay na-harass or pinagbabantaan, lalo na kung kayo ba ay napadala ng mga parcel sa Shopee or sa may Lazada dahil talamak din yung mga ganyang gawain ng mga OLA agents. At if ever man nga na maka-experience kayo ng ganon is huwag nyong tanggapin. Dahil kung hindi nyo naman in-order ay sabihin nyo ng maayos doon sa may rider na baka gawa to ng agents na nautangan nyo nga online. At ayun, nalabagi yung inyong personal information dahil syempre alam nila yung address nyo at yung complete name nyo. At ito yung isa pa sa pinakamahalaga, ayan, i-report nyo yung application sa may Google Play Store or sa may App Store. So wag na lang kayo bastang uninstall. So pwede nyo burahin din yung details nyo doon sa may setting ng phone nyo. So nagawa ko na din ng video yon kung paano magbura ng details na mga na-input nyo habang kayo ay nag-a-apply. So, ayun, wala namang mawawala kung hindi natin susubukan, lalo na't may gano'n naman sa settings ng phone natin. So, gawin nyo yan bago nyo i-uninstall. At, ayan, i-report nyo nga sa may Google Play Store. Ayan, i-click nyo yung flag as inappropriate or report dun sa may app page. Kaya, ayun, kapag maraming nagreklamo sa may application na yan, maaari daw yung tanggalin or i-ban o i-review nga ng Google. So, ayun. Pagka hindi pa din tumigil, i-block at i-record nyo na yung lahat ng komunikasyon nyo. So, ayan, pwede kayong gumamit ng call or SMS recorder app kung kailangan nyo ng ebidensya. At mag-ingat sa pagbabayad kung may mali o illegal nga na interest rates. Lalo na kung hindi naman tama yung ipinakita sa inyo, na ganito lang yung tubo, ganito lang yung makakaltas, pero iba naman sa may natanggap nyo. So, ayan, screenshot nyo din yan kung magkano natanggap nyo doon sa may pinaka-application. So, ito nga pala yung checklist na if ever kung gusto nyong magsampa nga ng kasalabat doon sa may OLA na nangaharas sa inyo. So, ito yung mga kailangan nyo. Screenshots ng messages or calls, pangalan ng app or company. So, kung may proof ba kayo na kinontak yung ibang tao dahil lang hindi kayo nakapagbayad ng loan sa kanila at kopya ng loan agreement nyo. Dahil isa yan sa pinakamahalaga din na dapat nyong tingnan. Kung tama ba yung nandun sa may loan agreement at dun sa kanilang ipinapakita talaga na ipapautang sa inyo. Yung iba kasi basta makita lang, ayan, confirm mo na yung loan mo pero iba naman yung nakalagay dun sa my loan agreement. So ito naman yung Tagalog na complaint letter kapag gusto mong magpadala nga sa may NPC. Kung ikaw ay naharas ng isang OLA. So ayan, ilalagay ko na lang dito yung screenshot at pwede nyong gamitin to if ever na gusto nyo nga mag-report sa NPC. Basta make sure lang na meron kayong pruweba na kayo ay naharas, na i-post online. So, hindi lang sa may NPC, pwede kayong maghain ng reklamo sa may Securities and Exchange Commission nga. At last, huwag nyo kalimutan na, ayan, i-report sa may Google Play Store or sa may App Store. At kung ang OLA naman ay BSP license, ay pwede nyo rin yung i-report sa may Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero kung ang ikinatatakot mo nga, ayan, kung ikaw ay ma-home visit or puntahan ng mga agents sa may bahay nyo or sa may barangay nyo. So yes, meron din naman talagang nagpupunta or nag-home visit. Pero yun lang mga nababasa ko sa online is yung mga nasa NCR lang, nasa Manila. Ayan, nearby NCR. Yan, magbibigay lang sila ng mga calling card at magtatanong nga sila kung kailan ka magbabayad. So ayan, huwag kayong maniniwala na pupuntahan kayo dyan sa may barangay, lalo na kung sobrang layo nyo naman. At kung puntahan man kayo, dun kayo sa may barangay, makipagkita, wag dyan sa may bahay nyo. So, ayun, isang text lang, isang email lang, okay na yon basta malaman nila na alam nyo kung ano yung rights nyo bilang borrower. At kung pilitin ka naman na mag-extend ng mag-extend, mag-partial-partial, so wag mo nang gawin dahil mas lalo ka lang mababaon dahil wala ka nang pambayad dun sa may pinakaunang loan mo, ayan, lalo lang nila yung padadagdagan hanggang sa lalo ka nang mabaon. So, in short, kung magbabayad ka, ayan, sa may legal settlement ka na lang. And lagi ko sa inyo sinasabi, be a responsible borrower. Kung hindi nyo kayang bayaran dun sa may due date na ipinakita sa inyo, better na wag na lang i-confirm or wag na lang kuhanin para, ayon, iwas sakit ng ulo. So, paano naman kung ayaw talagang tumigil kahit na nakapag-text na kayo ng isang beses, nakapag-email na kayo ng isang beses, nasabihan nyo na i-report nyo sila?
ayaw pa rin lumubay, ay ayun, deadmahin nyo na lang sila. So yan yung time na protektahan nyo na yung mental health nyo. Pwede nyo silang bayaran pagka nagkaroon na kayo ng pera. Pero hanggat wala pa kayong pambayad, pwede nyong i-block mo na yung number nila para sa may peace of mind nyo. Dahil paano kayo makakapagbayad kung lalo lang kayong ginigipit at tinatakot. So, paano pa kayo makakapag-isip niya ng dahilan? Paano kayo makakapagbayad kung ganun yung ginagawa sa inyo? So, ayun, deadmahin nyo muna. For the meantime, hanggat wala pa kayong pambayad at for your peace of mind, pwede nyo namang bayaran din sila dahil, ayan, kinonfirm mo naman yung loan. For your peace of mind lang naman, pwede nyo pa ding bayaran. At pwede din pala kayong sumali sa may page ni Madam Kikay Bautista sa may Facebook page dahil marami din silang natutulungan ng mga biktima ng mga OLA. At para gumaan din yung pakiramdam nyo na hindi lang kayo nag-iisa. So, ayan lang. Thank you for watching. At sana meron ako na-share sa inyo na makakatulong din sa inyo. Lalo na kung kayo ba ay biktima ng mga OLA agents. At mga OLA na grabe sa may paniningil. So, ayan lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!